Paano ba tayo sisipagin? Yan ang pag-uusapan natin dito sa video na to. So, magbibigay ako sa inyo ng mga pwede nating gawin para sipagin tayo sa ginagawa natin. So, ready na ba kayo? So, number 1, ang kailangan nating gawin is manalig tayo sa Panginoon. Yan ang pinaka-importante. Karamihan kasi sa atin, kapag meron tayong hinihiling sa Kanya, most of us talagang inihiling natin is material na bagay. Tama ba? Ganon din naman ako personally. Before, ganon din ako manalangin. Halimbawa, gusto natin ng bahay, gusto natin ng kotse, o mga bagay na makakapagpasaya sa atin. Yun yung karamihan na pinapanalangan natin. Pero hindi po ganon yung panalangin. Ang panalangin dapat po na idinadasal natin sa Panginoon is wisdom, bigyan tayo ng kalakasan, bigyan tayo ng katatagan ng loob, ng puso, ng kaalaman, na pwede nating magamit para ma-achieve natin yung pinapangarap natin sa buhay. Yan yung ibibigay sa iyo ng Panginoon. So, magkaroon ng kalakasan ng katawan, hindi magkasakit. Pag yan ang binigay sa atin, talagang madadala mo yan in the present at in a long term, kumbaga. So, pang habang buhay mo siyang gagamitin. At yan yung magiging tool mo para maabot mo yung mga pangarap. So, dapat yun yung pinapanalangin natin sa Panginoon. Okay? So, pangalawa, para sipagan tayo, dapat tanungin mo ang sarili mo. Ano ba yung pinakadahilan mo? Bakit ka nagsimula? Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon? Okay? Dapat tanungin mo sarili mo, bakit nga ba ako nagsimula? So, kapag na-recall mo sa isip mo at sa puso mo kung bakit ka nagsimula, sisipagin ka talaga. Halimbawa, ako, personally, umaabot ako sa punto na nabu-burnout ako. Okay? Burnout meaning to say, kapag tayo yung mga klase ng tao na sinisipagan natin, binibigay natin yung best natin, nagpupuyat tayo, marami tayong sakripisyo, oras, panahon, pera, pero at the end of the day, wala ka pa ring nakukuhang resulta, or yung resulta na inaasam mo ay hindi mo makuha. Yun yung tinatawag na burnout. At lahat naman po ng tao nararanasan ho yan, yung burnout. So para ma-overcome mo yung burnout na yan, at kung umabot ka man sa ganung punto, tanungin mo sarili mo, bakit ka ba nagsimula? Para sa akin, and alam ko naman, naniniwala ako na karamihan po sa atin, kaya tayo nagsusumikap, nangangarap, ay para sa pamilya natin. Tama po ba? Yun, personally ako yun talaga yung, kumbaga, hindi ko na kailangan manood pa ng mga motivation videos. Pamilya ko lang sapat na. Asawa at anak ko, sapat na. Mga magulang ko, kapatid ko, sapat na sila para ma-motivate ako at magkaroon ako ng fuel. Kumbaga, ma-overcome ko yung burnout. Kapag ganun yung tinandaan ko at sinapuso ko, sisipagin ulit ako. So, yun ang gawin mo para ma-overcome yung burnout. Pangatlo, kapag nababurnout ka at gusto mo na sipagin ka, tanungin mo ulit yung sarili mo, nagawa mo na ba lahat na dapat mong gawin? Alam mo yung dumarating ka sa punto na 1/4 pa lang ng effort mo binibigay mo, tapos magrereklamo ka na hindi mo na na-achieve yung mga inaasam mong resulta. Tanungin mo muna sarili mo, nagawa ko na ba lahat? Kasi kung hindi pa, wala kang karapatan para magreklamo at mawala ng gana o mag-quit ka sa ginagawa mo. Ika-4, huminto ka muna, mag-stop ka muna. Ibig kong sabihin, magpahinga ka kahit isang araw. At sa pahinga na yon, i-assess mo, ano ba yung mga dapat kong gawin para
i-improve ko pa yung dapat kong i-improve. Or malaking bagay kasi yung isang araw na pahinga. Gaya nga ng nabanggit ko sa ang video ko, ang Panginoon sa ikapitong araw ay nagpahinga. Diba? So dapat ang tao ganun din. Sa Panginoon ang pagpapahinga ay isang banal. Okay? So dapat nagpapahinga talaga tayo para nang sa gayon mapahinga yung katawan natin, mapahinga yung kaisipan natin. Doon tayo mas makakapag-isip na pwede nating i-improve pa. Okay? So yun yung mga paraan na dapat mong gawin, na dapat nating gawin para sipagan tayo. Okay? Ngayon, lahat naman ng tao, naniniwala ako, lahat tayo may pangarap. Malit man yun o malaki, lahat tayo may pangarap. Ganito yan. Halimbawa, ito yung pangarap mo. Okay? At eto ka. Kailangan kasi balanse or align yung pangarap mo sa sarili mo. Ganito. Kailangan balanse yan. Kasi kung mataas yung pangarap mo at ganito ka lang, hindi talaga hindi magiging align yung gusto mong mangyari. So anong dapat nating gawin? Kung ikaw nandito ka sa baba at ito yung pangarap mo, dapat i-improve mo yung sarili mo. Paunti-unti. Okay? Hanggang maabot mo yung parehong balanse na yung iyong kakayahan, yung iyong ugali, yung iyong character, attitude, skills na dapat meron ka, dapat pantay yan. Nang sa gayon, kapag dumating ka sa punto na nandun ka na sa pangarap mo, mas malalasap mo yung tagumpay. At the same time, mas masarap sa pakiramdam yung dumadaan ka sa proseso habang inabot mo yung pangarap na yon. Diba? Mas masarap yung ganun, yung nahihirapan ka bago mo makuha yung dapat mong makuha. Especially yung mga pangarap natin sa buhay. So, kailangan i-improve mo muna yung sarili mo. Mag-aral ka. Ang tao po, habang nabubuhay sa mundo ay hindi po natatapos ang pag-aaral. Kahit po yung mga matatanda nating mga magulang or lolo't lola, natututo pa rin yan. Hindi po natatapos ang learning ng buhay. So dapat, natututo po talaga tayo. At wag na nating antayin yung experience na dapat nating ma-experience. Tayo mismo, kailangan mag-initiate na tayo na matuto. Magbasa ka ng mga libro, magbasa ka ng Biblia, manood ka ng mga podcast na mga positibo, motivation o inspiration, o lahat ng mga dapat mong malaman. Kasi ang tao, habang nabubuhay nga po, kailangan natututo tayo araw-araw at dapat araw-araw po ay nag-i-improve tayo. Nang sa gayon, yung pangarap natin na to, maging balanse. Okay? Yan. Bago itong matapos tong video na to, hindi ko kasi alam kung ano yung sitwasyon mo ngayon. Pwedeng may problema ka ngayon, pwedeng dumadaan ka sa mga pagsubok, pwedeng may problema ka sa financial, may problema ka sa trabaho, may problema ka sa pera, marami kang utang na dapat mong bayaran, meron kang bills na dapat bayaran, ang dami mong problema. Pero gusto ko bago matapos tong video na to, ma-encourage kita. Lahat naman tayo ng mga tao ay nabubuhay sa problema. Tandaan nyo po yan. Kailangan lang natin siyang i-handle at harapin yung problema na yan. Kasi ganito po yan eh. Ang problema kasi, ituring natin siyang parang black barrier. Okay? Parang pader. Pero sa pader na yan, talagang yan yung haharang sa'yo papunta dun sa goal mo. Pero pagpunta mo nga dyan, may problema sa gitna, kailangan mo yang daanan. Kasi pagkat hindi mo yan nilagpasan, hanggang dyan ka na lang. So ang dapat mong gawin, kailangan malagpasan mo yung problema na yan, nang sa gayon, pagpasok mo dito,
yun na yung resulta na inaantay mo. Yung success o yung pangarap mo sa buhay, yung goal mo sa buhay, naniniwala ako na yung problema, yan yung magiging tool. Huwag natin siyang isipin as negatibo. Isipin mo siya as positibo. Ganun kasi ang paniniwala ko sa problema. It's an opportunity. Kasi kapag may problema ka, dun ka lumalakas, dun ka tumatatag ang loob, dun ka gumagaling. Kapag na-overcome mo yan, andun ka na, mahahawakan mo na yung pangarap mo, deserve mo talaga yun, na makuha yun. Kasi, ganun ka ng klaseng tao. Pinatatag ka na ng experience at problema na dinadaan mo sa buhay. So, i-embrace mo lang yung problema na yan. Normal po yan. Maging matatag ka lang at manali ka lang sa Panginoon. Okay? So, yun lang ang gusto kong i-share sa inyo dito sa video na to, and I hope na-encourage kita kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. Bago matapos po ang video na to, isa pang papaalala ko lang sa'yo sa nakakapanood nito. Tandaan nyo po, ang pagsusumikap at hindi ka tumitigil sa ginagawa mo, consistent yung ginagawa mo, nagsusumikap ka, ginagawa mo yung tama, yung makakabuti sa'yo at makakabuti sa kapwa, gawin mo ng tuloy-tuloy. Wag na wag kang hihinto. Wag na wag kang magkukwit. Hindi man ibigay sa'yo ngayon yan, darating ang panahon, naniniwala po ako, na kapag nagsusumikap ka, may premyong nakalaan sa'yo na para sa'yo. Okay? So, yun dapat ang lagi mong tatandaan. Kung napanghihinaan ka ng loob, balikan mo lang tong video na to at baka makatulong sa'yo to. Okay? Ganun din naman ako personally kapag dumadaan ako sa burnout. Nire-recall ko lang yung ginagawa kong videos kapag na-inspire ako. So, or kapag nagdadrive ka naman, busy ka, kahit hindi mo siya pinapanood, pakinggan mo lang tong video ko. Pwede naman yun. Maaring makatulong sa'yo to. And I hope na nakatulong sa'yo to at na-encourage kita. Okay? So hanggang dito na lang guys yung ating video. Maraming salamat. And sa lahat na makakapanood nito, God bless po sa ating lahat.